Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 63 at welcome sa ating araw-araw na pagbasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magdili kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kung sila ay kikiling sa kapayapaan, ay magtiwala kayo rito at manalig kay Allah. Tunay na siya ang nakaririnig at nakaalam. Ngunit kung naisin nilang linlangin ka, ay tunay na sapat na sa iyo si Allah. Siya ang nagpatatag sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tulong at ng mga nananampalataya. Siya ang nagbuklod sa kanilang mga puso. Kung ipangtustos mo man ang lahat ng nasa lupa ay hindi mo mapaglalapit ang kanilang mga puso, bagkus si Allah ang nagbuklod sa mga ito. Tunay na siya ay makapangyarihan at maalam. O propeta, sapat na para sa iyo si Allah at ang mga sumunod sa iyong mga mananampalataya. O propeta, himukin mo ang mga mananampalataya tungo sa pakikibaka. Kung mayroong 20 sa inyo na matiisin, ay magagapi nito ang 200. Kung mayroong 100 sa inyo, ay magagapi nito ang 1,000 hindi nananampalataya dahil sila ay mga taong hindi nakauunawa. Ngayon ay pinagaan ni Allah para sa inyo ang pasanin ninyo at nalaman ninyo na mayroon sa inyong kahinaan. Kaya kung magkaroon sa inyong 100 matiisin, ay magagapi ang 200. Kung mayroon sa inyong 1,000, ay magagapi nito ang 2,000 sa pahintulot ni Allah. Si Allah ay kapiling ng mga matiisin. Hindi marapat sa propeta na magkaroon ng mga bihag hanggang sa makapaslang muna ng maraming kalaban sa lupa. Ninanais ninyo ang mga makamundong bagay sa lupa sa pamamagitan ng mga pantubos sa mga bihag matapos ang labanan sa Badr, samantalang ang gusto ni Allah para sa inyo ay ang kabilang buhay. Si Allah ay makapangyarihan at maalam. Kung hindi lamang dahil sa nauna nang naitakda mula kay Allah ay dumating na sa inyo dahil sa inyong ginawa ang matinding parusa. Kaya kumain kayo mula sa nakolekta ninyong pinahihintulutang kulimbat sa labanan na pinahihintulutan at mabuti. Katakutan ninyo si Allah, tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. O propeta, sabihin mo sa sino mang hawak ninyo ng mga bihag, kung nalalaman lamang ni Allah na sa mga puso ninyo ay may kabutihan, ay bibigyan niya kayo ng mas mainam pa sa kinuha sa inyo at patatawarin niya kayo. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Kung nanaisin nila na linlangin ka, ay nilinlang na nila si Allah noon pa at tinulungan ka na niya laban sa kanila. Si Allah ay nakaalam at maalam. Tunay na ang mga nananampalataya, lumikas at nakibaka sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at mga sarili sa landas ni Allah at silang mga nagpasilong at tumulong. Sila ay kakampi ng isa't isa. Ngunit yung mga nananampalataya at hindi lumikas ay wala kayong pananagutan sa kanila hanggang sa sila ay lumikas. Kung sila ay hihingi ng tulong sa inyo sa relihiyon, ay marapat sa inyo ang tumulong liban na lamang na laban sa mga tao na mayroon kayong kasunduan. Si Allah sa inyong mga gawain ay nakakakita. Ang mga hindi nananampalataya, sila ay kakampi ng isa't isa. Kung hindi kayo magkakaisa, ay magkakaroon ng kasamaan sa lupa
at malaking kasiraan. Ang mga nananampalataya lumikas at nakibaka sa landas ni Allah, at ang mga nagpasilong at tumulong ay sila yaong mga mananampalatayang tunay. Para sa kanila ang kapatawaran at masaganang biyaya. Yaong mga nananampalataya matapos ang unang paglikas, lumikas at lumaban kasama ninyo. Sila ay kabilang sa inyo. Ngunit ang mga kamag-anak ay mas marapat sa pagpapamana sa pagtatakda ni Allah. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay nakaalam. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.